Ano ang nangyari sa babaeng minsang itinuring na isa sa pinakamagandang aktres ng kanyang henerasyon? Bakit bigla siyang nawala sa spotlight? Totoo bang naubos ang kanyang kayamanan, nawala ng malalaking proyekto, nakipaglaban sa bipolar disorder at halos sumuko sa buhay? At paano niya hinarap ang panibagong pagsubok nang madiskubreng mayroon siyang mga pulip o bukol sa kanyang bituka? Sa kabila ng lahat ng ito, paano niya muling naibangon ang kanyang buhay at karera? Samahan ninyo kaming balikan ang makulay, ngunit puno ng tagumpay at matitinding pagsubok na buhay ni Snooki Serna. Ipinanganak si Snooki Serna bilang Maria Milagros Sumayaw Serna noong April 4, 1966. Anak siya ng mga veteranong artista na sina Von Serna at Mila Ocampo, kaya bata pa lamang ay naging bahagi na siya ng mundo ng showbiz. Sa edad na halos 3 taong gulang ay nagsimula na siyang umarte at isa sa kanyang mga unang pelikula ay ang Wanted, Perfect Mother sa direksyon ni national artist Lino Brocka. Dahil sa kanyang likas na talento, hindi nagtagal ay kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na child stars ng kanyang panahon. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at maaga siyang nagkamit ng mga parangal. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay mabigat na responsibilidad. Sa murang edad ay naging breadwinner siya ng kanilang pamilya. Habang ang ibang bata ay naglalaro at nag-aaral, si Snooki ay halos araw-araw nasa shooting at taping upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Hindi niya naranasan ang normal na pagkabata. At kalaunan ay naging isa ito sa mga dahilan ng kanyang matinding pagod at emotional burnout. Pagsapit ng dekada 80 ay tuluyan siyang naging isa sa pinakamalalaking artista sa Pilipinas. Isa siya sa mga orihinal na Regal Babies kasama nina Maricel Soriano at Dina Bonnevie. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sunod-sunod ang kanyang mga blockbuster movie tulad ng Underage, Blusang Itim, Zuma, Anak ni Waray versus Anak ni Biday at Rosa Mistika. Dahil sa kanyang kagandahan at husay sa pag-arte, naging isa siya sa pinakasikat na teen idols at box office stars ng kanyang panahon. Halos lahat ng kanyang pelikula ay inaabangan ng publiko. Lalo pa siyang sumikat dahil sa matagumpay niyang love team kina Albert Martinez at Gabby Concepcion. Dinudumog sila ng mga tagahanga saan man sila magpunta at halos lahat ng kanilang pelikula ay naging matagumpay sa takilya. Maging ang kanyang hairstyle, pananamit at imahe ay ginaya ng maraming kabataan, kaya naging isa rin siyang fashion at beauty icon. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay naging usap-usapan din ang kanyang relasyon kay Albert Martinez. Hindi lamang sila naging matagumpay na love team, kundi naging magkasintahan din sa tunay na buhay. Ayon mismo kay Snooki, umabot pa sa puntong muntik na silang magtanan noong sila ay mga teenager pa lamang. Plano sana nilang tumakas at magsimula ng bagong buhay, ngunit hindi ito natuloy matapos sumpungin ng matinding asma si Albert habang nasa biyahe. Nauwi na lamang sa isang alaala ang kanilang plano at kalaunan ay naghiwalay rin sila. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan ay may isang napakasakit na lihim. Sa isang panayam ay ibinahagi ni Snooki na noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang ay naging biktima siya ng panggagahasa. Ayon sa kanya, isang lalaking mula rin sa industriya ng showbiz ang responsable. Ngunit pinili niyang huwag pangalanan ang taong sangkot upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Matagal niyang kinimkim ang trauma bago nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito sa publiko. Kalaunan ay ginamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng pag-asa sa iba pang mga biktima ng pang-aabuso. Habang tumatagal ay lalo ring bumibigat ang kanyang pinagdaraanan. Dahil halos buong buhay niya ay puro trabaho mula pagkabata, nakaranas siya ng matinding burnout at depresyon. Dumagdag pa rito ang pressure ng pagiging sikat at ang walang tigil na pambabatikos mula sa ilang kritiko at entertainment tabloids. Maging ang kanyang timbang at pisikal na anyo ay naging paksa ng tsismis. Ayon sa kanya, kapag pumapayat siya ay may mga nagsasabing gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot, at kapag tumataba naman ay may tsismis na buntis siya. Lalong nakaapekto ang lahat ng ito sa kanyang mental health. Kalaunan ay nalaman niyang mayroon pala siyang bipolar disorder.
Bago pa ito ma-diagnose, ay nakaranas na siya ng mood swings, panic attacks at anxiety. Dahil dito ay naapektuhan ang kanyang trabaho. Madalas siyang mahuli sa shooting at may mga pagkakataong hindi nakakasipot sa taping. Inamin din niyang dumating ang panahong naging pabaya siya sa kanyang propesyon, kaya unti-unting nawalan ng tiwala sa kanya ang ilang producer at direktor. Isa sa mga pinakakilalang oportunidad na nawala sa kanya ay ang papel ni Madam Claudia Buenavista sa Pangako Sa'yo. Nakalaunan ay ginampanan ni Jean Garcia at naging isa sa pinakatanyag na kontrabida sa telebisyon. Umabot pa sa puntong gusto na niyang iwan ang showbiz at manirahan sa Amerika kasama ang kanyang mga kamag-anak dahil pakiramdam niya ay hindi na niya kakayanin ang pressure ng industriya. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pagmamahal sa pag-arte kaya pinili niyang manatili at lumaban. Kasabay ng paghina ng kanyang karera ay dumating din ang mabibigat na pagsubok sa kanyang personal na buhay. 2 beses siyang nag-asawa ngunit kapwa na uwi sa hiwalayan. Ang una niyang asawa ay ang aktor na si Ricardo Cepeda na siyang ama ng kanyang 2 anak na babae. Matapos ang maraming taon ay naanal ang kanilang kasal. Hindi rin nagtagal ang kanyang ikalawang pag-aasawa. Kasabay nito ay halos naubos ang kanyang naipon. Inamin mismo ni Snooki na naging one-day millionaire siya noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Mabilis siyang gumastos. Naging labis na mapagbigay at nagkamali sa ilang desisyong pinansyal. Marami rin umano ang umabuso sa kanyang kabaitan kaya dumating ang panahong nakaranas siya ng matinding problema sa pera. Noong 2017 ay muli siyang hinarap ng panibagong pagsubok. Sa isang executive check-up ay natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang mga polyp sa kanyang colon at cyst sa pancreas. Ang nakakagulat, wala siyang nararamdamang sintomas. Nadiskubre lamang ito dahil regular siyang nagpapa-check up. Agad siyang sumailalim sa operasyon upang alisin ang mga polip bago pa ito lumala. Sa kabutihang palad ay hindi ito naging cancer. Dahil maagang natuklasan ang kanyang kondisyon, ay naging matagumpay ang operasyon at mabilis ang kanyang paggaling. Hindi na niya kinailangang sumailalim sa chemotherapy at ipinagpatuloy ang regular na pagpapasuri upang mapanatiling maayos ang kanyang kalusugan. Kasabay ng kanyang paggaling, ay mas naging seryoso siya sa pag-aalaga ng kanyang mental health. Tinanggap niya ang kanyang bipolar disorder, nagpatuloy sa pagpapagamot at sinunod ang payo ng kanyang psychiatrist. Humingi rin siya ng tawad sa mga direktor at producer na naapektuhan ng kanyang pagiging late at hindi pagsipot noon. Unti-unti niyang nabawi ang kanilang tiwala at muling nabigyan ng mahahalagang proyekto. Nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Unti-unti niyang naibalik ang kanyang karera at hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya sa telebisyon, pelikula at YouTube. Mas maayos na rin ang kanyang kalusugan, pananalapi at personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging child star at breadwinner, kasikatan, trauma, burnout, bipolar disorder, pagkawala ng mga proyekto, problema sa pera at sakit sa bituka, pinatunayan ni Snooki Serna na walang permanenteng pagbagsak. Ang kanyang kwento ay patunay na sa tiyaga, pananampalataya at determinasyon, laging may pagkakataong bumangon at magsimula muli.